So alright mga Siwa Nation, no? Update ko lang kayo. So ito yung mga bago nating dating na exhaust ngayon. Yung iba rito, familiar na kayo, pero pag-usapan na rin natin. At yung iba dito, bagong-bago pa lang sa paningin ninyo. So, unang-una sa listahan natin, syempre, yung pinaka-familiar kayo at pinaka-paborito nyo lahat, yung V-Lane Carbon. Yes, ito siya. Oh. So, ito yung V-Lane Carbon natin, mga Siwa Nation. At ito rin yung box niya out of the shelf pag bumili kayo. So, anong makikita nyo sa loob? So, may V-Lane Carbon tayo, exhaust, at meron tayong elbow. So, pag magkasama silang dalawa, dun sila tinatawag na full system. So, meron tayong available nito sa lahat ng scooter, lahat ng underbone, at lahat ng backbone. So, V-Lane Carbon niya, mga Siwa Nation, ha. Ang isa sa pinaka-special feature nito is yung dual tone. Paano dual tone, mga Siwa Nation? Ito, may silencer siya. So, removable po to. So, pag tahimik, pwede siyang nakakabit. Pag gusto nyo po ng maingay, pwede nyo tanggalin. Pero take note mga Siwa Nation, ha, pag maglo-long ride tayo, tanggalin natin yung silencer kasi kawawa talaga yung tambucho natin dahil masusunog siya pag sobrang haba ng biyahe at nakababad lang yung silencer natin. So tanggalin natin, ha, para humaba yung buhay niya. At dahil dyan, sa sinabi kong yan, sa lahat ng nakabiling carbon natin, updated po tayo. Meron po tayong 1-month warranty. Yes, syempre kung nagka-problema, nasunog, may nasira, sagot natin yan. Wag lang improper use at maling installation ng tambucho. So yun, labas kami doon, ha, mga Siwa Nation, ha. Okay, second update, second tambucho, at ito yung number 2, V-Lane GP2. So sino bang hindi nakakilala sa V-Lane GP2? So paborito to, gamit na gamit nyo to. Bakit? Well, yung size niya kasi enough to handle yung mga tunog ng mga 150cc na motor natin from backbone, underbone, at scooter. So ito yung tsura niyan, V-Lane GP2, no? So sino pa bang hindi familiar dito? Diba? So ito yung V-Lane GP2 natin. So ito yung Evolution V-Lane Carbon. So anong pinagkaiba nila? So yung tip, kumpara dun sa GP2 version 1 natin, naka full carbon dip na tayo. Also, dito, nung nakaraan, may problema tayo. Naka-rivet lang siya. Ngayon, in-improve namin, naka-tornilyo na to. Naka-allen bolt na to. At stainless ang ginamit namin dito. So, ayan, ha. Also, mas pinakapalan namin yung materialis ngayon, kaya mas mabigat siya. Also, yung silencer, mas pina-improve namin, mas pinakapal namin, at mas pinahaba namin. Dahil yung last version, may mga nagre-reklamo na medyo maingay pa rin daw. So, ngayon, pinatahimik lalo namin. So, in-improve yan. At kung mapapansin nyo sa loob, may kakaiba dito sa V-Lane GP2. Kung ang nakasanayan yung screen ay bilog, eto yung sa amin, nagpasadya kami, nakakaiba yung hugis. At kung nasanay kayo na flat lang ang butas ng mga screen na nakikita nyo sa tambucho, papasilip ko sa inyo anong meron dito sa V-Lane GP2. Kakaiba yung screen na ginamit dito, kaya unique ang sound at nag-iisa lang to at walang kapares. So, nasa loob ang magic ng isang GP2. So, dito yan, ha. At ito naman ang kapartner niya. Yan. So, magkasama sila together para matawag natin silang isang full system. So, usapang tambucho, lagi yan usapang power. At ang mga scooter, napaka-komplikado itono at pagkaroon pa ng extra power. Kaya kami dito sa V-Lane, gumawa kami ng tambucho na specifically para sa mga stock na scooter ninyo at para makuha natin yung extra bonus ng mga motor nyo nakatago. So, nandito ang tinatawag nating Contrabida Power Pipe, mga Siwa Nation. So, bakit nga ba siya Contrabida Power Pipe? Bakit Contrabida? So, ito pong tambucho na to ay gawang Pilipinas. Yes, ito ang kauna-unang tambucho ng V-Lane na dito ginawa sa Pilipinas. So, tignan nyo, ha. Contrabida Power Pipe para sa mga scooter ninyo. So, ganito siya. Ito yung elbow niya. At kung mapapansin nyo, yung diameter na to ay malaki lang ng konti sa stock ninyo. Pero hindi naman siya ganun oversize para matawag na sungaw. Diba? So, sinukat namin yan. Ito mismo yung power pipe. So, kung papansinin nyo, yung kanister niya ay parang katulad ng stock. Ang purpose niyan is nag-iipon to ng back pressure para mas makabuelo pa yung mga scooter natin. Alam niyo naman yung mga scooter natin, pag sumagad ang RPM, nawawalan agad ng power. Kaya ang pinaka-goal ng tambucho na to is to hold all back pressures
para maipon niya yung power at para ma-release niya at marating natin yung dulong output ng motor natin. So ito, kontrabida power pipe para sa mga gusto ng extra power para sa kanilang stock na motor. Ano naman kayo mga malalaking motor? Don't worry, so meron tayong pang-apat na tambutso ngayong taon. So ito yung tinatawag nating GP1. Yes, nakita nyo na to sa mga vlogs ko. Lagi natin to ginagamit sa mga maxi scoot, pero hindi ko nasasabi sa inyo, recommended din to para sa mga big bike natin, lalo na sa mga 600cc pataas. Yes, mga C1 Nation, ito yung tsura niya. 2 colors ang available. So itong first na makikita nyo is yan. So ito ang Bilin GP1 para sa CX4RR slip-on. Okay? So depende sa attitude niya yan, depende sa gusto nyo maitsura ng motor ninyo. Meron tayong silver, meron tayong black. At hindi na siya pang slip-on mga C1 Nation. Baka kasi isipin nyo, slip-on lang ang available. Well, ang GP1 is available din para sa mga naka-big bike at gusto ng tinatawag nating full system. So, ano nga ba to? Okay, so pakita ko sa inyo, bubuuin natin ang isang full system ng big bike. So, ito yung tinatawag nilang headers, elbow 1. Ito naman yung tinatawag nilang headers uli. Yan, elbow number 2. At ito yung main pipe niya kung saan dito nag-i-split into 2, going to 1. At ito naman yung pinaka last part. Yung pinaka slip-on niya. So, ito yung pinaka pinapasok sa muffler. So, ano yung tsura niya mga C1 Nation pag nabuo? So, ganito siya. So, ito ang isang full system. Yan, ang itsura ng isang Ninja 400 full system ng GP1. So, maingay ba yan, Boss Arch? Hindi po. Bakit? Meron siyang dual layer na silencer. Ito, removable to mga C1 Nation. Dito ang tanggal niya. Kailangan nyo lang ng Allen bolt. Kailangan nyo lang ng Allen. Pasok nyo dyan. Unlock nyo na yan. Pag gusto nyo ng tahimik, lagay nyo. Pag gusto nyo na maingay, tanggalin ninyo. So, walang problema kahit iiwan nyo siya, kahit mag long ride kayo, no problem. Ibang-iba, ang tibay at quality nitong GP1 at kayang-kaya niya i-hold and withstand yung long ride na hindi magbabago yung kulay, hindi magdi-depreciate yung sound, at hindi masusunog agad yung fiber. Kumbaga, sinecure namin yung haba ng buhay dito at performance ng muffler na to para sa inyo. Ito na, ang pinakaayaw ng kapitbahay nyo. Yes, mga C1 Nation, ito yung tambutsong na mayagpag ng Rev Nights. Ito yung tambutso na ginagamit pag New Year. Yes, ito siya mga C1 Nation. Ito yung tinatawag natin V-Lane Open Spec. Yan. Diba? So, ito yun mga C1 Nation. So, ito yung muffler na pang New Year. So, ang pinagkaiba nito mga C1 Nation, yung mga muffler na nakita nyo nung una, puro screen type yun. Ito yung tinatawag nating tube type. At kung titignan nyo sa loob, halos konti lang yung butas niya. Bakit? Para hindi agad maubos yung fiber niya at para rin ma-produce natin yung malutong at malakas na tunog na kailangan natin. At kung tatanungin nyo ako mga C1 Nation, paano nga ba at saan nga ba nagsimula to at bakit ganyan yung letra niya? So, alam nyo naman mga C1 Nation, si Boss Arch ay lagi sa Thailand at marami tayong mga kaibigan doon. At kaya nakahanap tayo ng mga gumagawa ng tambutso doon at nakipag-partner tayo sa kanila para makapag-produce tayo ng sarili nating tambutso every New Year. So every Rev Nights, ito na yung pinagmamalaki natin. Every New Year, ito yung ginagamit natin. At ngayon, nagbabalik sa mundo ng motorsiklo ang mga motor show at di nawawala. Ang laging pumaporma at laging bumabomba. Kaya ito, Bilin Open Spec, available na ngayon para sa inyo. Sa mga mahilig mag-motor show, kita-kits tayo dyan ha. Payabangan tayo.